Hi guys, ito, basa tayo ng mga comment, no? Tapos sabihin natin siya sa video natin. So, ito galing kay Sir Edgar. So, sabi niya kung gaano daw katagal ang visa appointment. So, dun sa tanong na visa appointment, depende po yan sa availability ng visa. Kasi meron, di ba, nag-appointment kayo. So, pagka wala na kasing available, so hindi siya mag-appear. So, every 3 months yata or every month yung pag-release ng another time or date ng appointment ng visa. So, sa agency na po yun, hindi na po yun sa inyo. So, may apply daw siya under ng Grape Care. So, ang Grape Care po, para sa kaalaman nyo, is ito po ay isang agency dito sa Czech Republic. So, ito talaga yung nagpali sa akin. Kaya, malaki yung utang na loob ko dito, although iniwan ko sila. Yun. Iniwan ko sila kasi nag-apply ako sa iba. Pero sila talaga yung reason kung ba't ako nakapunta dito. Kasi sila yung tumanggap sa akin. Sila nag-interview sa akin. Yan. Tapos, February daw siya nag-medical. Sabi niya. Hindi po ibig sabihin na nag-medical kayo. Sunod na nun is, pagka-visa nyo, andyan na kagad. Kasi, una muna, di ba, nag-medical kayo. Pasado na siya ha, nakapag final interview na to, nakapag trade test na to, kasi nasa medical na siya eh. Ibig sabihin na nag-medical na siya, ibig sabihin pasado na siya dun sa dalawa. Ang next nun is medical. Pagkatapos ng medical, magbi-visa appointment muna sa agency para sa inyo. Ngayon, once na meron na siyang date para sa visa nyo, so pagka-visa nyo, make sure na complete requirements. Kung hindi, so within 3 months, kailangan mo ma-comply ang iyong requirements ng visa mo. So, kapag hindi siya na-comply within 3 months, so pwedeng ma-invalid or pwedeng ma-move or pwedeng, sad to say, pwedeng ayawan ka ni employer. So, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, once magpapavisa appointment kayo, i-make sure nyo na, or at least man lang, yung inyong requirements, malapit na sa katotohanan na kompleto na. Yun ang lagi kong sinasabi sa inyo. Tapos, yung inyong NBI, diba meron kayong apostilled NBI clearance. So, make sure nyo na lalampas siya ng 180 days. Kung po pwedeng bago ang inyong NBI, hanggat maaari, mas maganda po. Kasi hindi nyo alam kung gaano katagal mag-i-stay ang inyong visa sa embassy. So, sana pag nakuha siya or narapol siya ni embassy, sana, dito sa ministry, no, sana valid pa yung inyong NBI clearance. So, kaya yun yung lagi kong sinasabi, sana, yung inyong requirements and yung NBI nyo, lampas ng 180 days. Kasi hindi yan mag-grant ni Czech Embassy kapag hindi po siya nakalampas ng 180 days. So, una, pagkatapos ng inyong visa appointment, for example, kumpleto na kayo requirements, so, mapapasa nyo na yon during the interview of the visa dyan sa Manila. So, sa Makati po ito located. So, kapag nandun na kayo, nakapag-interview na kayo, complete requirements na kayo. So, I think, every Tuesday and every Friday, nagdadala sila ng mga documents from dyan sa Pilipinas, papunta dito sa Czech Republic. So, gaano katagal yung process from visa, nakapag-visa na kayo hanggang doon sa approval ng visa. So, at that point, wala tayong mabibigay na exact date, pero mas depende kasi yun sa ministry. So, iyaano ko na kayo. Parang bibigyan ko na agad kayo ng malinaw. Huwag muna kayo magre-resign. Guys, kasi po random ang pagkuha nila ng visa. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin first in, first out. Nagkakaroon po ng random. So, may mga cases na nauna kang mag-visa dito. Pero nauna siyang na-release ng visa kasi nabunot yung kanyang visa application. So, random po siya. Kaya kung magtataka kayo, bakit siya? 3 months pa lang siya naghihintay. Nakuha na agad yung papel niya. Samantalang ako, 1 taon na, hindi pa. O, huwag kayong magtaka. Nasa agency nyo yan kung gaano kalaki yung pangangailangan ng employer sa inyo. So, sa agency kasi yung agency dito ha, sa Czech Republic. Sila kasi yung parang pupunta sa ministry, magtatanong, ganyan-ganyan. Siyempre, depende yun sa kung kulitin nila lang kulitin ang ating mga ministry dito sa Czech Republic. So, yun. Sa dami po kasi na nag-apply, hindi ako makapagbigay na exact. Pero, way back 2021, to be exact, ako po ay nag-apply ng January. Nag-apply ng January, nakaalis ng August. So, kung bibilangin mo, it's 8 months to be exact.
way back 2021, hindi pa ganun ka-boom yung applyan. So, kayo na yung mag-isip kung gaano ka-widen or gaano pa mas itatagal. Kung ngayon napaka-huge na nag-a-apply, napakarami na po talaga na nag-a-apply papunta dito sa Czech Republic. Especially kapag ganito na random. So, meron pa nga ako nabasa na comment na inabot daw siya ng 2 years. So, parang, parang nag-back to zero siya. So, inabot daw sila ng 2 years. Andun pa rin siya sa Pinas hanggang ngayon. So, sad to say, di po agad talaga lahat ay pinapalad na makaalis. Ayan, yun lamang, and thank you so much, and I hope sana meron ka napulot. So, sa lahat ng gustong magkaroon ng knowledge dito sa Czech Republic, so ito yung mga nire-release kong video. So, sometimes nire-release din ako ng about sa Japan. Yun, thank you so much guys.